Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Baka akala nila nagbibiro kami. Ito, pahayag ito ni Attorney Ferdinand Topacio, babala sa mga kritiko na mayabang daw na bumabatikos sa Korte Suprema yung desisyon pagbasura sa impeachment case ni BP Sara. Dito, baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Isa-isahin namin kayo, Attorney Ferdinand Topacio, PDP Laban Impeachment Spokesperson. Talagang totohanan. Salamat, Attorney Topacio. Palaban talaga. Petition for contempt. Ito na. Mirisi, sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Itong mga kongresista, sila ang palaging nagko-contempt. Kaya nung 19th Congress, ang dami nilang pinakontempt, pinakulong. Pinaka matagal na nakulong si Colonel Grijaldo, 6 months. So ito na ngayon, pagbubukas ng 20th Congress, yun na naman, sila pala ang unang mabigyan ng petition for contempt. So, hindi pinangalanan ni Attorney Topacio sino yung uunahin nilang kritiko, mayabang daw magsalita laban sa Korte Suprema. So kayo, sino sa tingin nyo ang uunahin? Isa-isahin namin kayo So, ang mga nagbigay ng pahayag laban sa desisyon ng Korte Suprema, madami-dami rin sila. May mga senador, may mga kongresista, kaya lang iba-iba yung level ng ano. Ang mga mild lang ba, freedom of expression, pwede lang ito. Para sa akin na ito para sa akin lang. Senator Soto. Sabi lang niya na pag-aralan ko ito, legal luminary, nag-advise sa akin na pwedeng i-disregard ang pwedeng i-disregard ang desisyon ng Supreme Court. So okay lang 'yun. Si Senator Bamakino, para sa akin, sabi niya na hindi, itutuloy pa rin namin ang impeachment trial dahil kami talaga senator judges kami, ituloy namin trabaho namin yan. To me, okay lang yun kasi opinion lang yan yun. Sino pa? Si Senator Erwin Tulfo, ganyan din, dapat matuloy. Senator Hontiveros, para sa akin okay lang yun dahil nung una naguguluhan ako. Pangalawa, sabi niya, nadidisturb ang aking kaluluwa. To me, okay lang yun. Walang problema. Freedom of expression yan. Sino pa ba yung mga nagpapahayag ng pagka-disgusto? To me, si Congressman Shell Jokno, okay lang din yun. Yung sabi niya na, anong sabi niya? Talo ang taong bayan sa desisyong ito. Talo ang pananagutan. Wala akong nakikitang cause for contempt sa mga ganon. Sa akin lang, opinion, may tatlong nagsalita laban sa desisyon ng na medyo baka. Hindi ako abogado baka lang. Sila ang kandidato na sasampahan ng kaso ni na Attorney Topacio, ang PDP. Number 1, pinakamabigat yan, si Congressman Sendanya, yung sabi niya na inaakusahan niya ang Supreme Court na prinoprotektahan si BP Sara Duterte. They are serving
the justices are serving the interest of the Duterte. Medyo ano na yon, mabigat na yon. Tapos tinawag pa ni Congressman Sindanya ang Supreme Court na Supreme Cuddler. C-O-D-D-L-E-R. Cuddler. Cuddler yung tinatago, kinokonsinte, prinoprotektahan ang mga Duterte. Kaya Supreme Cuddler of the Philippines, mabigat yun. Yung sinabi niya na posibleng sasampan nila ng impeachment, okay lang yon. Kasi karapatan naman ng kahit sinong Pilipino, isang kongresista na magsampa ng impeachment. Dahil impeachable man ang mga Supreme Court Justices. So yan, yung mabigat na salita laban sa Supreme Court, Congressman Sindanya, sa paningin ko lang, opinion ko lang ito, I might be wrong. Pangalawa, si Congresswoman Leila de Lima, sabi niya na one-sided. Medyo mabibigat yung ex-parte decision yan. Wala, hindi niya pinakinggan. But later on, nag-apologize siya. So, ibig sabihin, aminado si Congresswoman de Lima na kapag bitaw siya ng hindi magandang salita, kaya humingi siya ng apology. The fact na nag-apologize siya, tingin ko, baka hindi yon sapat para makaiwas siya sa responsibility. Kaya sabi niya, I take full responsibility for these words of mine. Kaya believe ako kay Congresswoman de Lima. So, sa tingin ko, opinion ko lang, baka kandidato rin siya na sasampahan ng kaso, petition for contempt. Pangatlo, si Senator Kiko Pangilinan, may nabanggit siya na pardon my language, sabi niya. Humingi siya kaagad ng paumanhin pardon my language, dahil kinakapon o pinupusasan na kami ng Korte Suprema. Di ba? Mabigat yun. Kinapon, pinusasan. Dahil yung impeachment daw yan ay trabaho ng mga senador, kongresista, bakit pinapakialaman ng Korte Suprema? So, yun lang. Tignan natin. Sa Miyerkules, petition for contempt sa mga mayayabang na kritiko sa desisyon ng Korte. Itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, former Senate President Frank Drilon placed third place in the 1969 Philippine Bar Examinations. Tapos yung nagyayaw-yaw, ewan ko saan galing. Okay, mayroong pahayag ni Senate President, ex-Senate President Drilon, sabi niya, tungkol ba sa desisyon ng Supreme Court, unconstitutional yung impeachment case ni VP Sara, may mga nagyayaw-yaw pa na pwede daw ituloy. May mga legal luminary daw na nag-advise sa kanila, pag-aaralan. Ay, nako. Ito, ang pahayag ngayon ko lang nalaman na third placer pala si ex-Senator Frank Drilon sa bar. Wow! Talaga. Sabi ni Senator Drilon, there can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. The Senate or the House must obey the ruling. Ay, nako. Ex-Senate President na ito, So, bakit nyo pa pag-aaralan ang sinabi ng legal luminary? Bakit nyo pa ipagpilitan na yun? Sole power daw ng Senado ang mag-try ng impeachment trial, mag-try and decide ng impeachment case. Daming nagsasalita Senator Soto, Senator Bamakino, Senator Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo. Makinig kayo dito. Third placer sa bar exam. Dating Senate President.
Napakaklaro, sabi niya, ulitin ko there can be no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. The Senate or the House must obey the ruling. Ganon lang kasimple. Ay, nako, pinapahirapan ng mga sarili. Okay, magbasa tayo sa mga comments. George Villasante. Hoy, Vicente Tito Soto. Siguro, need ka magpaturo kay Drilon. Tama. Ano bang sabi dito? Ryan Baliwag. Sabi ni Tito Sen, may nagpayo sa kanya si Joey De Leon at Big Soto pala nagpayo. Hindi naman. Legal luminary. So, dapat abogado yun. Bondayanon. Yang si Vicente Tito Soto, sabi, pag-aralan pa daw niya, hingi pa daw siya advice sa mga consultant niya. Yung mga consultant mo na lang, sana pinag-senate mo kung opinion ng consultant mo masusunod. Okay, so, isa pa. John Vic Formentera. The rule of law principle, very simple. The Supreme Court nailed it. Raven Cortez, Risa, Leila, Tito, Kiko, Bam, Erwin, Rafi. Left the conversation. Oops. Oh, in fairness kay Senator Rafi. Si Tulfo, Erwin, yung sabi niya, kami lang, dapat ituloy namin yan dahil we have the sole power to try and decide. Si Senator Rafi Tulfo, may nabasa akong post. Ang sabi niya is, I am very much prepared to do my job as a senator judge, but I am compelled to obey and respect the ruling of the Supreme Court. Yun ang nabasa kong post na pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Diba? Charlene Dilator, my mandate kasi na stick to the goal. Focus on the target. Correct. Dapat mawala si BP Sara sa landas natin. Sabal, itong tatlong dilawan. Nagkakaisa na sila ngayon. Noong una, nagkawatak-watak. Kasi, itong dalawa gustong makakuha ng committee chairmanship. Iniwan nila yung isa na kawawang kaugel. O ngayon, dahil nakikita nila balakid sa kanilang ambisyon sa 2028 na maglagay ng dilawan sa Malacanang, ay talagang nagsama-sama na sila na tuloy, amin yan. Amin yan. 13-0 eh. Bakit nyo pa itutuloy? Ay nako. Ray Barbosa, he said it before. As a veteran senator, he knows better than those new guys. Wannabe smart legislator. Oh. Zakaria Antinor, one of the brightest legislators in Congress. Yes, I agree. Saludo ako dito kay Senator Frank Drilon. Talagang bilib ako sa kanya. He should lecture Soto, Hontiveros, De Lima, Castro, Jokno, and the members of the Quad Committee, especially Tambaluslos. Wilfred Go, as a comedian, he is effective. Sinong sinasabi niyang as a politician, pa-effect lang siya. Wala namang comedian na senador, kundi si Senator Soto siguro. Ramon Rosete, Supreme Court nailed the lower house to their coffin. Magpapail naman daw sila ng motion for reconsideration. Sige na lang, pagbigyan natin. Total, kasama naman yan sa due process. Although, yung decision is executory, final and executory. Kailang pwedeng mag-file ng motion for reconsideration at yun ang gagawin ng House of Representatives. Kaya lang, tingin ko,
suntok sa buwan dahil 13-0 yung desisyon. I don't know kung ano pa ang i-represent ng House of Representatives na mga arguments na makakapagpabago ng desisyon ng 13. Okay? Good luck sa House of Representatives.